At sige po, at tayo magpatuloy sa ating gagawin ngayong araw na ito, na nawa ay mahipo ang ating mga puso at matanggap natin yung pagpapala ng Panginoon. So, bakit po ba tayo narito ngayon, mga kapatid? Ano po ang main reason? Why are we celebrating Thanksgiving? Ano po ba ang dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon? Meron po ba tayong dapat na ipagpasalamat, mga kapatid? Meron po. So, di po ba, mula nang tayo ginising kaninang umaga ng Panginoon, ay marapat na po siyang pasalamatan, di po ba? So, may tanong lang po ako. Sino po dito ang tunay na Kristiyano? Taas po ang kamay. Who are the true Christian? Taas po natin ang kamay. Yung totoong Kristiyano, the true Christian. Sige po. Alam niyo kung bakit ko po naitanong? Kasi po mga kapatid, kung tayo daw po ay totoong Kristiyano, if we are truly Christian, dapat hindi ka na ini-invite pa na pumunta ng church. Dapat automatic na mag-church ka. Dapat automatic na tuwing linggo at yung Sabbath day natin ay ini-o-honor po natin. Di po ba? So mga kapatid, tingnan po natin ang cross na ito. Ano po ang nakikita natin, mga kapatid, sa cross na ito? What we see. Ano po ang nakikita natin?
Marapat po dapat natin pasalamatan yung tao na nakabayubay po sa krus na ito, mga kapatid. Every time that I saw this cross, ay hindi ko lang po siya nakikita bilang isang krus. Bagkos nakikita ko yung si Jesus na nagtiis, na pakahirap para sagipin ang ating mga kasalanan. Para tayo ay maligtas, mga kapatid. At tuwing makikita ko po yung cross na ito, dahil ako po ay, hindi lang po ako, tayo pong lahat, mga kapatid, ay niredeem na ng Panginoon. Every time that I'm gonna see that cross is because we are loved, we are blessed, we are accepted, and we are forgiven, mga kapatid. Amen po ba doon? So bago po tayo magsalmula, niya ko po manalangin ng bawat isa. Okay lang po, mag-upo po kayo dyan. Yes, Heavenly Father God, Lord Jesus, marapat ko pong pasalamatan, Panginoon, dahil sa opportunity po ito, Panginoon, sa provision mo, Panginoon, na magamit pong muli ako, Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita, Panginoon. Holy Spirit, samahan mo po ako, ikubli mo po ako sa iyong likuran. Override all my preparation, Panginoon. Dahil hindi ko po makakaya ito without you, Lord God. Lord, any correction po sa buhay po namin, sa inyong mensahe, ay maisagawa po namin ito, Lord God, nang maluwag sa aming puso at tanggapin namin ang iyong mensahe. Ikaw nawa, Panginoon, ang manguna sa gawain na ito at ikaw ang maitaas sa buhay po ng bawat isa. Ito po ang aking samot panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. So, alam niyo po ba ako kinakabahan, mga kapatid? Napakarami. I've been preaching for like 3 years now. Simula po nang nagsimula ang God is Able Moncton. And hindi po lingid sa inyong lahat, mga kapatid. Isa rin po ako sa mga nakaupo dyan sa inyo dati. I remember, nung nagpupunta po kami rito, ito po is life testimony, mga kapatid. Nagpupunta po kami rito, galing ng Moncton, every Thanksgiving or any occasion po, pupunta po kami dito sa Montreal. And then nag-church po kami. And then kapag andyan po, nakaupo ako dyan, kasama po ako nakaupo. And then, kapag tapos na po yung service, then kapag sharing na po, mga kapatid, ako po ay si Jonah. Alam niyo po ibig sabihin, Jonah? Lumalabas po ako dahil hindi ako makapag-share. Wala po akong mai-share. Hindi po sa wala akong, mga kapatid, hindi po sa wala akong mai-share or wala akong nakuha doon sa lesson, pero ako po ay natatakot. Ako po ay kinakabahan. Ngayon po, mga kapatid, alam niyo po, bilang isang patotoo sa inyo, ako po ay kinakabahan pa rin ngayon, pero hindi na po ako natatakot. Dahil yung takot, mga kapatid, ay mula po yan sa kalaban. Yan po ay kinikreate ng kalaban sa ating puso at isipan upang hindi natin ipahayag ang salita ng Panginoon. Amen po ba doon? So ngayong araw po, tayo po ay pag-uusapan natin ang to be grateful. Ayan. Special Thanksgiving special. Meron pala akong monitor dito, bakit pa tumitingin doon? So sabi po diyan, mula sa Luke 17, kung meron po kayong Bible, mga kapatid, no? Meron po ba kayong physical Bible? I encourage po na i-open po yung ating physical Bible, mga kapatid. Baka po kasi, alam niyo po yon, ako po ay tao lamang, kami po ay tao lamang, baka mali po yung pina-flash namin sa screen, no? Dapat po ay maging mga taga-Berean tayo. Na dapat tingnan natin kung ano po yung pinag-aaralan. Baka mamaya, naliligaw na po tayo, o naililigaw ko po kayo. Hindi ko po nais yun, mga kapatid, na mailigaw po kayo. Amen po ba doon? Tsaka isa pa po, hindi ko po sinasabi na hindi natin po pwedeng gamitin ang ating mga cellphone. Pero sabi nga po, kapag kayo po ay gumagamit ng cellphone, di po ba? Kung minsan tayo ay nagre-reading, Bible reading, and then gamit ang cellphone natin, and then nag-text sa inyo o merong notification si Mars. Di po ba? May istorbo na. Sasabihin, Mars, kumusta? Mars, kumustang?
Mangungutang si Mars. So ngayon, imbis na ikaw ay magiging concentrate sa iyong binabasa sa iyong phone, mawawala ka na po sa concentration. So I encourage each and everyone po mga kapatid na basahin po natin ang ating Bible, na gamitin po natin yung physical po nating Bible. Sabi nga, kapag malinis daw ang Bible po natin mga kapatid, ibig sabihin, marumi pong Kristiyano yon. At kapag marumi po ang ating Bible, ibig sabihin, hindi naman yung puro putik, ano? Ibig sabihin, yung mga lokot-lokot siya, okay lang po yun. Yung maraming mga highlights, okay po yan. Ibig sabihin, ginagamit natin yung pong ating mga Bible. Amen po ba doon? Salamat po. Amen po. So mula po sa Luke 11 to 19, sabi po diyan, as Jesus continued towards to Jerusalem, he reached the border between Galilee and Samaria. As he entered the village there, 10 men with leprosy stood at a distance. Verse 13, crying out, Jesus, Master, have mercy on us. Verse 14, he looked at them and said, go, show yourself to the priest. And as they went, they were cleansed of their leprosy. One of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus shouting, praise God. Verse 16, he fell on the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was Samaritan. Verse 17, Jesus asked, didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner? And Jesus said to the man, stand up and go. Your faith has healed you. Salamat sa salita ng Panginoon. Bless the Lord. Bless the Lord Jesus Christ. So today po, I entitled our service for today is the attitude of being grateful. Kalaan mo po yung mga kapatid, yung palang attitude, yung po palang gratefulness, yung grateful ay may attitude. Ano ba yung attitude? Yung gumaganyan po ba na attitude? O yung gumaganyan na attitude? Ano po bang klaseng attitude ang ibig sabihin nating pag-usapan, mga kapatid? Di po ba? Ano po ba ang ibig sabihin ng what is grateful? Bago po tayo pag-usapan yung kung ano yung attitude. Di po ba? Sabi po diyan sa what is grateful mean, sabi po diyan, to be grateful is to express appreciation for something good that has been done to you. Mga kapatid, sino na po ang nakaranas dito na tayo ay may mga tinulungan? Lahat naman po siguro tayo may tinulungan, ano? So, yung pong ibig sabihin, ay tinulungan tayo. So, ano po, yung ang ibig sabihin po ng grateful is the appreciation, sabing ganyan, of something good that has been done to us. Yung ina-appreciate po natin or nare-recognize natin yung ginagawang pagtulong sa atin ng kung sino man po na ginagamit ng Panginoon. Di po ba? Sabi po diyan, recognizing that we have not done anything for ourselves. Yung bang nakaupo ka lang diyan, tapos biglang may darating na biyaya sa iyo. Could you imagine na ikaw ay nakaupo lang tapos biglang may lalapit na tulong, kapatid, kailangan mo ba ng ulam ngayong araw na to? Yung bang nag-iisip ka lang, nagkikrave ka lang, na gusto mo ng, halimbawa, sabihin mo ng kare-kare, di po ba? Bigla na lang magme-message yung iyong kaibigan, Mars, meron akong kare-kare dito. Ang sarap pakinggan, di po ba? Kaysa naman, Mars, kumusta ka na? Di po ba? Bakit ba laging si Mars ang nababanggit? Di ba? Sabi nga, but that we depend on others, especially God. Di ba? And need to appreciate them for what they do for us. Kung ano daw po yung mga ginagawa sa atin ng mga taong ginagamit ng Panginoon. To appreciate what yung ginagawa po sa atin. Or yung kung ano po yung tinutulong sa atin ng ating mga kapatid. Hindi lang po pala yan, mga kapatid. Hindi lang daw po yun, pagiging grateful, ay meron din daw pong benepisyo. Di po ba? Hindi lang yung benefit sa GSIS, sa SSS, sa pag-ibig, or kung ano pa mamang klase na mga benefits. Meron daw pong benefits yan, mga kapatid. Una, grateful lowers stress and worries. Sino po ang nai-stress dito? Sino po ang nagwo-worry, mga kapatid? Sino po? Siguro wala na nagwo-worry dito ba? Kasi kapag kayo po ay nagwo-worries, mga kapatid, and kapag kayo ay nai-stress, that means you are not a grateful person.
na wala kayong pinagpapasalamat sa Panginoon. Kasi yung, alam mo po yun, gumising lang tayo sa umaga, di po ba, isa ng pagpapala mula sa Panginoon. Di po ba? Yung pong ginising ka kanina, na kahit nakatatlong snooze na yung cellphone mo, nagising ka pa rin. Di po ba? So, yun po ang ibig sabihin na kailangan, kumbaga, dapat hindi po tayo ma-stress, mga kapatid. Ano po yung susunod dyan? Grateful is a symptoms of depressions and anxiety. So kapag tayo daw po ay mayroong grateful heart, na mawawala po o mababawasan, it eases the symptoms of being depression and anxiety. Ano pa po yun? It leads to a healthier and happier relationship. Kung tayo po ay mapagpasalamat sa ating Panginoon, unang-una panigurado ko mga kapatid, tayo po ay magiging maayos ang ating relasyon. Hindi lang sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating kaibigan, bagkus unang-una sa ating personal na relasyon sa ating Panginoon. Di po ba? Ano po bang sinasabi dyan? Enhances positive emotion. Sino po ang negative emotion? Ay, negative ang laging iniisip dito. Yung bang nag-text lang si Mars, sasabihin kagad, mangungutang na naman yan, aalis na. 3 taon na niya akong hindi tinitext, tapos ngayon biglang mag-message sa akin, mangungutang naman yan. Malay mo naman, nakita ka niya mga kapatid, na nagtataas ka na ng kamay, praising God, katatanungin niya, bakit ba, ano ba ang meron kay Mars ngayon? Ano ba ang nasa sa kanya ngayon? Di po ba mga kapatid? Sa tanungin niya, malay mo, nai-influensyahan mo siya kasi nagpo-post ka na ngayon ng mga positive words sa iyong wall. Dati, ang pinopost mo is yung kasama mo na nangunguha ng hairpin. Di po ba? Nangunguha ng stapler or nangunguha ka ng guantes. Di po ba? So mga kapatid, dapat kailangan tingnan po natin the whole picture. Kailangan po tingnan natin yung always seeing on the positive side. Amen po ba doon? Sabi po dyan, make us more and more patient. Magkaroon daw tayo ng mahabang pasensya. Kapag tayo po ay nakalinya sa Tim Hortons or sa McDonald's, mga kapatid, huwag nating susungitan yung nasa kabilang food counter, yung pong nagkumukuha ng ating order, kung matagal yung ating order na kape or food. Dahil kung halimbawa kayo ang pumunta doon sa kabilang side na yan, ano kaya ang mararamdaman ninyo? Have patience, mga kapatid, in all aspect in our lives. Lalo na kung tayo po ay may pinagpipray, mga kapatid, be patient. Dahil ang Panginoong Jesus, Jesus Christ, ay inantay ka niya. Di po ba? Lumapit, nung hindi ka pa lumalapit sa Kanya, inantay ka niya. So meron siyang mahabang pasensya. Dapat yun ang nakukuha po natin. Amen po ba doon? Sabi po yan, improves sleeping habit and have a peace of mind. Sino pong hindi mapagkatulog dito, mga kapatid? Sino pong hindi mapagkatulog? Kung meron kayong kaibigan, I suggest yung mga kapatid, if they have yung pong, ano yung hindi makatulog? Insomnia, ayain nyo po sa church. Invite nyo po sila, isama nyo, maaring makatulong pa kayo. Di po ba? Maaring makatulong kayo sa kanila na makatulog sila rito sa church. Kasi the word of God is comforting po, mga kapatid. Amen po ba doon? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. So, meron po pong isa. Make us more in giving than acquiring material things. Kung tayo po ay grateful, hindi na natin kailangan ang kumuha ng mga material na bagay. Bagkus tayo ay magbibigay na. Di po ba? Ano po ang sikreto ng blessing, mga kapatid? Is through giving. Mayroon po akong baso dito. Almost full siya. Di po ba, mga kapatid? So, gusto ko ng bago. Gusto ko ng fresh water. Hindi ko siya binabawasan. Paano po malalagyan ito ng fresh water kung hindi ko babawasan? Ganon din po tayo. Kailangan magbigay muna tayo bago tayo makatanggap. And then yung ibabalik ng Panginoon, fresh and new. Amen po ba doon? Mamaya ko na po iinumin ito. So tuloy po tayo, mga kapatid. Sabi po dyan na meron tayong mga attitude. Una po nating attitude ay a flee for mercy. Ano po ibig sabihin ng a plea for mercy? A heartfelt requested or appeal for compassion or forgiveness from the person in a authority. Balik po tayo doon sa ating konteksto kanina mula sa Luke 17:11 to 19.
Nakita po natin doon, nabasa natin mga kapatid, sino ang nasa position of authority doon po sa konteksto natin? Si Jesus. Di po ba? So kanino tayo dapat maghihingi ng forgiveness or ng appeal? Or hihingi tayo ng tawad? Di po ba sa taong nagpapatawad? Which is si Jesus Christ. Ano po ba yung sabi diyan sa Luke 17 to 13? Crying out, Jesus, Master, have mercy on us. Lord, Panginoon, maawa ka po sa amin. Bakit ba sila humihingi ng kapatawaran o ng awa sa Panginoong Jesus? Siguro wala lang, di ba? Trip lang nila. Nakatambay lang yung 10 doon. Uy, pare, andiyan paparating si Jesus. So humingi tayo ng tawad. Jesus, kailangan namin ng awa mo. Halika, lumapit ka. Hindi po ganun mga kapatid. Ang sabi po diyan, crying out. Alam mo po yung talagang bugso ng yung puso na talagang yung paghahangad mo. Kasi una-una, meron kang inilalapit sa ating Panginoon. Sabi nga, Jesus, Master, have mercy on us. Mula sa Mark 10:47 to 52, sino po nakakakilala kay paring Bartimeus? Di ba? Si paring Bartimeus po ay nakaupo sa isang gilid. So mula sa Mark 10, verse 47 to 52, sabi nga yan, when Bartimeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout. Bakit kaya humihiyaw o sumisigaw si paring Bartimeus? Di po ba kayo napaisip? Narinig lang niya, andyan si Jesus paparating. Sabi ni Bartimeus, Jesus, Son of David, have mercy on me. Di po ba? Bakit ganun na lang ang paghingi ng awa ni Bartimeus sa Panginoong Jesus? Ano po ang sinasabi niya sa verse 48? Merong mga tao nakapaligid kay Bartimeus. Pero ang sabi niya, quiet! Be quiet! Sabi nga yan, many of the people yelled at him. Di po ba? Bakit hindi tumigil si Bartimeus? But sabi nga yan, but he only shouted louder, sabi nga yan, Son of David, have mercy on me. Kasi tayo po mga kapatid, tayo sa buhay po natin, hindi natin kailangan magpatinag o magpaawat. Lalo na sa paglapit sa ating Panginoon. Kung minsan, yan po yung sinasabi, many of the people yelled at him. Sinabi, quiet, be quiet, manahimik ka. Kasi, alam niyo po yon, ayaw nila na makaistorbo si Bartimeus sa kanila. Pero si Bartimeus, yung puso niya, nais niyang lumapit sa Panginoon, nais niyang mapansin ng Panginoon. Dahil ganun din tayo, kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, kailangan natin na magpursigido tayo. Kung minsan, ang nagiging hadlang sa atin, alam niyo po mga kapatid, sa paglapit sa Panginoon, mismong pamilya natin, mismong kaibigan natin. Sasabihin sa atin ng ating mga kaibigan, bro, uma-alive ka na dyan. Di po ba? So bakit po natin kailangan na magpatuloy na kahit na ano ang nakaharang sa ating, sa harapan natin, ay dapat tayo magpatuloy sa paglapit natin sa Panginoon. Di po ba? Sabi ganyan sa verse 49, when Jesus heard him, sabi ganyan, he stopped and said, tell him to come here. Alam niyo po ang isang napakagandang paanyaya sa ating ng Panginoon ay yung ayain niya tayo, come. If you have a depression, come. If you have financial problems, sabi ng Panginoon, come. If you have a relationship problem in your family, in your husband or wife, sabi niya, come. Kung may problema ka sa iyong trabaho, sabi niya, come. Dahil alam ng Panginoon kung papaano niya lulunasan, kung bakit tayo tumatawag po sa Kanya. Amen po ba doon? So kailangan natin makita or malaman po natin na kahit na ano pang nakaharang sa harapan natin, just go through. Lapit tayo sa Panginoon. Sabi nga yan, paanyaya, di ba? So they called him the blind man. Sabi nga yan, cheer up. And they said, come on, he's calling you. Ano ang sabi ni Bartimeus noon? Sabi nga yan, verse 50, Bartimeus threw aside his coat, jumped up, and come to Jesus. Tatlo lang po yung ginawa niya. Sabi nga, tumayo siya, sabi nga niyan, he threw his coat,
tumayo siya, lumuntag, and lumapit sa Panginoong Jesus. At paglapit niya sa Panginoong Jesus, ano po ang sinabi sa kanya? What do you want me to do for you? Mga kapatid, ngayong oras na ito ay nangungusap ang Panginoon sa inyo. Sa paglapit natin sa Panginoong Jesus, He's asking you right now, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Ano ang gusto mo kapatid na gawin sa iyo ng Panginoong Jesus? Ano ang gusto mo na yung sa pinapanalangin mo para sa Panginoong Jesus? It's only between you and God. Di po ba? Dahil kapag siya ay nagpapaanyaya sa atin, He knows what we need. At sabi pa diyan, sabi ganyan, Jesus asked, sabi niya, "My Rabbi," the blind man said, "I want to see." Gusto ko pong makakita. Kasi yun ang unang kailangan ni Bartimaeus that time. Tayo, pag lumalapit tayo sa Panginoon, ano ang hinihingi natin? Lord, kailangan ko po ng bagong sasakyan. Kailangan ko po ng bagong sapatos, ng bagong damit. Kailangan ba natin yung sa araw-araw? Yes, of course, kailangan po natin. But what are we need right now? Kailangan ba natin ng kagalingan? Kailangan ba natin ng pagkakaroon ng peace of mind? Ng restoration of our relationship sa ating mga pamilya or sa ating kapatid? Just tell them to the Lord. Because God, hindi maiksi ang kanyang kamay upang hindi niya ibigay ang lahat ng ito sa atin. Amen po ba doon? Sa verse 52, and Jesus said to him, "Go, for your faith has healed you." Instantly the man could see and followed down the road. Di po ba nakita natin? Because of his faith, gumaling si Bartimaeus. Ngayon, kung mayroon kang pinagdaraan, kapatid, hindi po kita kilala. Hindi po namin kayo kilala. But right now, Jesus asks you, what do you want me to do for you? Just say to the Lord. Siya po ang magbibigay po niya sa inyo. And by faith, it will happen. Amen po ba doon? Second point po natin mga kapatid ay obedience to a command. Diba? Obedience to a command. Ano yung ano ibig sabihin ng obedience to a command? The action in accordance with submission to the will of the one who is in authority. Doon po sa binasa nating konteksto mga kapatid, sino ang nasa authority? Si Jesus po, di po ba? Ako po ay merong isang patotoo muli. It happens lang po last week. At sinasabi po sa akin ng Banal na Espiritu na sabihin ko dahil kailangan po natin ito. At dito po ako tinuruan din ng Panginoon na sabi diyan, di po ba? The action in accordance with the submission to the will of the one who is in authority. So last week po, nag-message sa akin si Sis Gia. Saan si Sis Gia? Andun po sa sulok. Yan, nag-message. Pas, meron na po ba kayong kopya or meron na po ba kayong yung PowerPoint ng inyong ituturo para sa Montreal? Sabi ko, opo, meron na sis. Sige, sisend ko sa iyo. Ayusin ko lang. And then sinend ko po sa kanya. And then sabi ko po sa kanya, pwede po ba na huwag na nating baguhin yung mga nakalagay dyan doon sa PowerPoint. So sabi po niya, ay pas, kailangan po kasing baguhin dahil hindi maganda yung kalalabasan nga po sa screen. Dito po sa, ano tawag dito? Projector. Kasi wala po kami dyan ng ganyan sa Moncton eh. So yun po, sabi ko ganyan, sis kasi kapag binago yan, baka yung maligaw ako. Ngayon, hindi magiging maayos yung pagpipreach ko. Sabi ko ganyan. Kasi meron ako doon sa aking, dito po, kung titingnan niyo, ito po yung ginagamit ko ngayon. So ganito po yung kalalabasan dapat niyan dito sa screen ninyo, mga kapatid. Pero sabi po niya, kasi po, hindi po magiging malinaw, sabi ganyan. So alam niyo po, yung tinuruan ako ng Lord na sabing ganyan, you are not in the authority. Bagamat ikaw ang magpipreach, pero sila ang nasa Montreal, kailangan mong magpakumbaba. Di po ba?
So it's a lesson po sa akin mga kapatid, na although ako po ang magpipreach for today, pero ginamit po yun yung sitwasyon na yun para turuan ako ng Panginoon. Na kahit saan po tayo pumunta, dapat magpakumbaba tayo kung sino ang nasa authority doon sa isang lugar po na yun. Halimbawa, pupunta tayo sa ibang lugar. Kahit na tayo ay manager doon sa isang restaurant, sabi ng manager, kahit na crew lang yun, dapat sumunod tayo sa sinasabi ng crew po na yun. Hindi ko manager ako Ako ang masusunod. Being a Christian, mga kapatid, dapat magkaroon tayo ng humility and humbleness and submission. Amen po ba doon? Amen po. Kaya sabi ko nga po, lahat po ng mga tumatayo dito mga kapatid, sila po muna ang natututo and kami po, itinishare lang po namin sa inyo kung ano po yung natututunan po namin. So sabi po diyan, to do what you are told to do. Di po ba? Sinabi na sa akin ni Gia, Pas, kailangan natin baguhin kasi ganito, ganyan. Ipinilit ko pa yung sa akin. Sabi ng Lord, alam niyo po yon. So, sabi ko nga po, kapag meron tayong puso, ang puso ng Panginoong Jesus, tuturuan niya tayo. Kailangan lang po natin is submission. Di ba? Sabi nga yan, by complying with or following the instruction given. Kung ano yung binigay na instruction. So, si Sis Gia, sabi niya, Pas, hindi natin babaguhin. Kailangan po natin baguhin. Di po ba? Nag-message din sa akin si Bro MJ, Pas, kailangan po nating baguhin. Okay bro, sige, baguhin natin. Ano po ba doon? Ayan po. Sabi po dyan, mula sa Luke 17 to 14, sabi nga yan, He looked at them and said, Go show yourselves to the priest, and as they went, they were cleansed of their leprosy. Ano po ba yung point natin? Obedience to a command, mga kapatid. Ano po yung sinasabi diyan? Go show yourself. Pakita mo yung sarili ninyo sa mga priest. Sinabi lang, obedience to a command. Pakita ninyo. Pero ano po ang nangyari? And as they went, they were cleansed of their leprosy. Tanong ko mga kapatid, hinipo man lang ba sila ni Jesus Christ upang magumaling? No. Parang ang layo po siguro hanggang dito, hanggang doon kay Bro Clive. Sabi niya ganyan, di po ba? Siguro ganyan kalayo. Sabi ng Panginoon, go and show yourselves. Pero hindi pa sila nakakarating mga kapatid sa priest, pero sabi ganyan, as they went, they were cleansed of their leprosy. Di po ba? Ang kailangan lang po natin mga kapatid ay sumunod sa mga ipinag-uutos sa atin. Amen po ba doon? Kami po, kapag mga pastor po, mga kapatid, kapag may iniuutas po kami sa inyo, at ito po ay makakagawa kayo ng kasalanan, you can say no. Yun lang po ang kailangan natin we can say no sa ating mga pastor, sa ating mga leader, or sa ating asawa. Kapag sinabi sa atin ng asawa, huy, kumuha ka nga ng ng pabango doon sa trabaho mo kasi wala na tayo. Gagawin mo ba yon? Kahit natakot ka sa asawa mo. Di ba? Hindi po mga kapatid. Kasi magkakasala tayo. Amen po ba doon? Sabi po dyan sa James 1:22. But don't just listen to God's word. Sabi nga, you must do what it says. Dapat gawin mo kung ano sinasabi. Hindi lang po dapat makinig sa salita ng Panginoon. Otherwise, you are fooling yourselves. Napakahirap po sa lahat ng pinakamahirap mga kapatid ay dayain mo ang sarili mo. Na sinasabi mo, yes, I listened to the words of God, but you didn't put into action. Remember mga kapatid, faith without action is dead. Patay po ang pananampalataya na walang kasamang gawa. Amen po ba doon? O sabi pa diyan, our genuine faith in God's word requires acting on it, not just hearing it. Hindi lang dapat na naririnig lang natin. Di po ba? Dito, sa sinasabi rito, si Moses, mga kapatid, nung inutusan siya ng Panginoon, ano ang ginawa ni Moses? Di ba, sinabi niya, pumunta ka sa mga kapatid mo na nasa Ehipto at gagamitin kita upang mailayo sila at ilabas sila sa Ehipto. Ano po ang ginawa niya? Di po ba? Ang ginawa po niya ay sumunod siya sa Panginoon. At sino po ang nakinabang ng pagsunod ni Moses? Yung mga Israelites.
Di po ba? Si Peter, mga kapatid, noong tinawag siya ng Panginoong Hesus, di po ba, una ay sumakay muna ang Panginoong Hesus sa bangka na ginagamit ni Peter at siya ay nagpahayag ng salita po niya. Nagpahayag po siya sa shore, di po ba? Pero, sabing ganyan, pwede bang itulak mo ng kaunti yung bangka mo sa bandang gitna? Yung po ang kauna-unahang pagsunod ni Peter, the first obedience of Peter is nung dalhin niya yung bangka ni Jesus Christ sa bandang gitna para marinig po sila. Di po ba? So, ibig sabihin po doon mga kapatid, sa pagsunod po natin, kung minsan hindi lang po tayo ang nabibless, bagkos mas nabibless po yung mga taong nakapaligid po sa atin. Amen po ba doon? Kasi sa pagsunod po natin, yan po ang gusto ng Panginoon. It's all about obedience. And 95% content of our Bible, of the God's Word, is about obedience. Lahat po, lahat kailangan maging obedience tayo. Sabi pa diyan, when we obey God, it is a sign that we really trust Him. We should listen to what He's saying and truly believe that He knows best. Dapat naniniwala daw tayo, hindi yung inutusan tayo ng Panginoon, sasabihin natin, Lord, hindi ko kaya yan eh. Totohanan kapatid, hindi mo kayang gawin. Because I said that before as well. Nung sinabi po ng aking mentor, Pastor James, na magsisimula ng gawain sa Moncton, sabi ko, hindi ko kaya eh. Wala akong pinag-aralan, hindi ako aral. Sabi ng Lord, look at my 12 disciples. They are fishermen. Hindi sila nagpunta, hindi sila umattend sa Harvard University para makapag-aral. The only thing we need, mga kapatid, is truly heart and obedience to God para maisakatuparan yung kanyang layunin dito sa lupa. Di po ba? At kailangan magtiwala tayo sa Kanya. Yan. It is a sign that we really trust Him. We should listen to what He's saying and truly believe that He knows best. Kaya sa pagsunod natin, sa pag-iuutos sa atin ng Panginoon, dapat sumunod po tayo, mga kapatid. Ano po yung susunod dyan? Point number 3, trust in God's direction. Ito po ulit, so Luke 17, sabi nga yan, 4 to 14. He looked at them and said, go show yourselves to the priest. Ayan na. Yung direction, sinabi sa kanila mismo ng Panginoong Jesus, go show yourself, sabi nga yan, to the priest. Sinabi ng Panginoon na magsisimula kayo ng gawain sa Moncton, ang kailangan mo lang ay sumunod. Sabi ko, yes Lord. Susunod po ako. Alam niyo po mga kapatid, ang panalangin ko sa Panginoon noon, katulad ng panalangin ni Moses, Lord, huwag mo kong aalisin dito sa kinalalagyan ko kung hindi mo kami sasamahan sa aming daraanan, sa aming pupuntahan. But praise God, sabi ko nga po mga kapatid, God is truly working. At yung pong tatlong nagsimula po kami sa life group, dati, only 3 families. Pastor James and Pastora Jarel, Pastor Joy and Pastora Louie, me and Pastora Weng na nagsimula po sa God is Able New Brunswick as a life group. Praise God po ngayon, ang ating attendee na po sa Moncton, kung lahat po ay attend is mga nasa 80 to 90 na pong kaluluwa. Salamat sa Panginoon. Tama po. Sabi pa dyan mula sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart. Hindi sinabi po yan, trust the Lord sometimes. Di po ba? Sinabi niya, with all your heart, ng buong puso. Do not depend on your understanding. Ako po, hindi ko nauunawaan kung ano po yung sinasabi ng Panginoon. Bakit kami magpapasimula sa Moncton? Kuminsan nagbibiroan kami ni Pastor James, sabi ko ganyan, Pas, kung alam ko lang na po pwedeng mag-say no, nung time na yon, sana nag-say no ako. Pero hindi po eh. Hindi yun ang gusto ng Lord. Ang gusto niya is to we continue.
magpatuloy tayo sa Panginoon. Dahil yung ating kaalaman, sabi ko nga, do not depend on your own understanding. Seek His will all you do. At yun po ang dapat natin gawin, na kahit na ano po ang gawin natin, siya po yung masusunod. Di po ba? Seek His will. And He will show you which path you take. At sasabihin niya kung anong landas, kung ano po yung tatahakin natin. Kung ngayon, madilim po sa ating nasa harapan, ask the Lord, Lord, give me a light. Give me light in front of me, kung paano ako makalakad. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, sa pag tinuturuan tayo kung ano ang dapat nating lakaran sa kanyang mga salita, ano po ang sinasabi niya diyan? Mula sa Jeremiah 29:11. Because, sabi ngayon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kung ikaw, kapatid, ay wala kang plano sa buhay mo na umunlad, ang Panginoon, the Lord has a plan for you to prosper you. Kung ikaw ay nasa sadlak na ngayon sa oras na ito, sa kinalalagyan mo na hindi ka na makabangon sa umaga upang buklatin ang napakabigat na pahina ng bawat Bibliyang ito, ask the Lord. Totohanan po kapag wala tayong personal relationship sa Panginoon, di po ba mga kapatid, an hour devotion, this one page of this Bible mga kapatid, napakahirap buklatin. Totoo po ba yun? Totoo po yun dahil naranasan ko po. Na hindi ko po mabuklat ang isang pahina man lang. At po pwede rin kayong gawin nyo rin pampatulog ito kung hindi kayo makatulog, magbasa kayo ng Bibles. Yan nga pong sinasuggest ni Pastor Jeff sa akin eh. Kung gusto rin makatulog, magbasa ng Bible. Amen po ba doon? Sabi nga yan, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Sabi mula sa Joshua 1:9, sabi nga, have I not commanded you, be strong and courageous, do not be afraid. Di po ba? Kailangan maging malakas tayo, kailangan strong, sabing ganyan, courageous, at huwag tayong matakot. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Kahit saan ka pumunta, mga kapatid. Kahit saan po kayo pumunta, sasamahan kayo ng Panginoon. Sino po narinig niyo po ba yung kwento ng mag-ama? Sabing ganyan, yung isang anak, teenager, then nagpaalam siya sa kanyang tatay. Sabi niya, Tay, ako po ay may party kami sa school. And then kailangan ko pong umattend. Siguro parang, yung nung araw, JS ba yung sa atin? JS, no? Dito sa Canada, ano ang tawag doon? Halimbawa, parang prom ba yan? Prom? Prom. So nagpaalam yung bata sa kanya na, Tay, papaalam po ako sa inyo na ako po'y a-attend. O sige, ano ba yun? May party po sa school. Anong oras ba yun, anak? Ano po, 8:00 ng gabi. Mga hanggang anong oras yun? Mga 3 oras lang po. So ibig sabihin mga kapatid, hanggang 11:00 lang siya. O sige anak, 11:00 dapat. O sige, bibigyan na kita ng pagitan. Mga 11:30 dapat andito ka na sa bahay. Ha? Ay paano yan na kung halimbawa hindi makarating ng 11:00 ng 11 p.m. sa bahay or 11:30 sa bahay, ano ang gagawin natin? Di tayo, sarado niyo po yung pinto. Ilak niyo po. Saan ka matutulog anak? Sa labas na lang po ako matutulog. Di po ba? Sabi ng Panginoon, sabi sa kanya, sabi ng tatay, o sige sinabi mo yan, yung kasunduan, hindi ako nagsabi niyan. So ngayon, umalis po yung bata, nagparty, punta doon, siguro may mga kaibigan siya, so party sila, sayaw-sayaw, ganyan-ganyan pa sila. So nag-enjoy yung bata, and then nakalipas mga 2 hours, so 10:00 na ng gabi, tinignan niya, 12 o'clock na, sabi ganyan. Ay, hindi pa, okay pa, 10:00 na. Kasi 12:00 po rito, mountain time itong sa akin eh. So sabi ganyan, 10:00 na, meron pa ako 1 oras. So party ulit sila, party. And then ngayon, lumampos po siya sa 11:00. Meron pa akong kalahating oras. Party pa rin. Siguro nagkaka-enjoy yan. And then hanggang sa lumipas po ang oras, makaligtaan niya. And then umabot na po hanggang 1:00 na ng madaling araw. Tapos napansin niya,
Alauna na, ano ba yan? So, tinawag niya si tropa, nagpahatid sa kanilang bahay. Naku, gabi na, madaling araw na. Hindi na ako nakarating sa bahay sa oras. Tapos ngayon, bumaba po siya sa sasakyan. Ang ginawa niya, patay na yung ilaw ng bahay nila. Lapit siya ngayon. Binuksan yung pintuan. Naku, nakalak. Saan ako ngayon matutulog? Di ba? Saan ako ngayon matutulog? Sabi niya sa sarili. So, ang ginawa niya, umupo na lang po siya sa isang tabi. Sa sulok nung kanilang terrace, siguro sa terrace. Umupo siya, sabi ganyan. Napakalamok eh. So ngayon, tinatampal niya yung mga lamok. Paano ba yan? Saan ako matutulog? Dito na lang, titiisin ko, sabi niya ganyan. Nakatiis po siya. Pero, alam niyo po mga kapatid, meron pong lumapit sa kanyang likuran, yung kanyang, di niya inaasahan, na isang anino lumapit po sa kanya. Alam niyo po? At paglapit sa kanya, nakita niya yung tatay niya. Di ba? Sabi niya, "O anak, diyan ka pala nakaupo." "Opo." "E paano yan anak? Hindi ka tupad sa usapan natin. Usapan natin is 11:00. Anong oras na? Pasado 1:00 na. Di ba? "Opo tay." Sabi ganyan. "Kasalanan ko po. Nalibang po ako eh. Hindi ko po napansin ang oras." Di ba? "Wala anak. Eto, pinagdala kita." Di ba? Pinagdala kita anak ng banig. Napakabait ng tatay, di ba? Pinagdala siya ng banig. "Salamat tay, salamat po sa dala mong banig." Sabi ganyan. Pinagdalan pa ng unan. Mga kapatid, pinagdala pa siya ng unan. At hindi lang yan, pinagdala pa siya ng kumot. Di po ba? Ano po ang ibig sabihin dito mga kapatid? Sabi ganyan, sabi nung tatay, "Nak, hindi ka tumupad sa usapan natin. So ngayon, matutulog ka sa labas." Di po ba? "Pero anak, tandaan mo, wala sa usapan natin ang hindi kita po pwedeng samahan." Di po ba? Ang sabi ng Lord, "Anak, okay, mga kapatid. So ano po ang pinapakita doon mga kapatid? Ano po ang pinapakita ang implication? Na kahit na anuman ang daanan natin na hindi tayo tumutupad sa usapan natin sa Panginoon, andiyan siya sa buhay natin. Dahil mahal niya tayo. Amen po ba doon? At sabi niya, di ba? "For the Lord your God will be with you wherever you go." Sabi po mula sa Mark 10:49-50, sabi ganyan, when Jesus heard him, he stopped him, "Tell him to come here." That's an invitation. That's a great invitation to us, to each and every one of us. Lumapit tayo sa Panginoon. Sabi ganyan. So they called him the blind man, "Cheer up. Magsaya ka." Sabi ganyan. They said, "Come and he's calling you." Ano po sa verse 50, sabi ganyan. Sa verse 50, Bartimaeus threw aside his coat, jumped up, and come to Jesus. Anong ginawa niya, mga kapatid? He threw aside lahat kung ano man po yung nasa kanya, kung ano man yung nakakaabala sa kanya. Nagsaya siya. He jumped up and then go straight to Jesus. Because God direction to our lives is true direction. Di po ba dyan? Sabi po dyan sa Matthew 9:20-21. Sino po nakakaalala dito sa babaeng dinudugo? Sabi nga yan, "Then the woman who had been subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloak." Nahipo lang ng babaeng ito. Sabi pa niya sa sarili niya, she said to herself, "If I only touch his cloak, I will be healed."
Kanino po siya lumapit, mga kapatid? Saan direction? Direction of Jesus Christ. It doesn't matter kung sa harapan, sa tagiliran, sa kaliwa, sa kanan, o sa likod. Sabi niya, lalapit ako sa Kanya, towards Him, through His direction. Sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng Kanyang damit, ay gagaling ako. Di po ba? Tayo po, mga kapatid, gaano tayo kalalim ang ating pananampalataya sa Panginoon? Na mahawakan lang natin o mabasa lang natin yung isang pahina ng kanyang mga salita ay tayo ay magkakaroon ng spiritual healing. Mga kapatid. Sabi ko po dyan mula sa healing on the way pa rin yan. But I will restore you, your health, your wounds. Sabi nga, declares the Lord, because you are called an outcast, Zion for whom no one cares. Pagagalingin ka kung ano man yung sugat mo. Pagagalingin ka ng sugat na nilikha ng mundong ito. Mga kapatid. The only thing we need is to call Jesus. Di po ba? Sabi pa yan, because you are called an outcast. Kung minsan tayo ay nag-iisa na lang sa buhay natin. Siniisip natin na wala na tayong kakampi. Di po ba? Kahit iwanan tayo ng buong mundo. But if Jesus is with you, if only Jesus you have everything, mga kapatid. At huwag tayong matatakot. Huwag tayong matatakot because if God is with us, who can be against us? Amen po ba doon? So mula sa Psalm 107:19-21, sa ganoong lagay, sila ay tumawag kay Yahweh. Doon sa konteksto po, di po ba malayo sila doon sa Panginoong Jesus? So ang ginawa nila, sila ay tumawag kay Yahweh. Tinulungan sila sa kahirapan nila at sila ay tinubos. So ano po ang nangyari? Nung pagtawag nila, tinulungan sila ng Panginoong Jesus at sa salita lamang, di po ba? Sabi nga, sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang darating. So iniligtas sila, pinagaling sila ng Panginoong Jesus kahit na hindi sila tinouch, hindi sila hinipo ng Panginoong Jesus. Sabi pa diyan, sa healing on the way, they were cleansed from their leprosy as they went, signifying that the healing came from Jesus' divine authority as they obeyed. So sa ating pagsunod, mga kapatid, sa ating Panginoon, the healing is coming. Yung pinagpipray mo, nagpipray ng bawat isa. Sino po nagpipray dito ng visa and then PR residency? It's coming on the way in the name of Jesus. Coming on the way. Sabi po dyan mula sa Luke 17-19, and Jesus said to the man, stand up and go, your faith has healed you. Pinagaling ka na, ngayong oras na to, kumikilos na ang Panginoon sa ipinapanalangin mo because of your faith in Jesus. Yan po yung sinabi niya doon sa isang taga-Samaritan na bumalik sa kanya at nagpuri sa Panginoon. Sabi pa dyan sa Matthew 9:22, Jesus turned and saw her, take heart, daughter. Sabi ganyan, he said, your faith has healed you, and the woman was healed that moment. Makikita po ninyo, mga kapatid, your faith has healed you. Your faith has been healed you. Your faith to Jesus will bring peace in your house. Di po ba? Sabi pa diyan sa Mark 10:52, and Jesus said to him, go, for your faith has healed you. Yun na naman, tatlong kwento po, mga kapatid. 10 leprosy, yung pangalawa ay si Bartimaeus, yung pangatlo ay yung the bleeding woman. Tatlo lang po yung tinatalakay po natin ditong kwento, pero sabi po diyan, your faith has been healed you. It's because of your faith, mga kapatid. Kayo po ay pinagaling na, tinutuparin na ng Panginoon. Hindi man ngayong oras na ito, maybe sa Tuesday, darating may tatawag sa inyo, may mag-i-email sa inyo, your application has been approved in the name of Jesus. Amen po ba doon? Ano pa sinasabi diyan? Instantly the man could see, di po ba? Ito yung si Bartimaeus, and he followed Jesus down the road. Nawa, Panginoon, nawa mga kapatid, tayo po, kapag tayo ay dinidinig ng Panginoon yung ating mga panalangin, di po ba? Dapat, he followed Jesus down the road. Dapat maging katulad po tayo ni Bartimaeus na sundan natin ang Panginoong Jesus. Huwag tayong mag-focus doon sa ibinigay niyang
blessing sa atin, bagkus mag-focus tayo doon sa nagbigay ng blessing sa atin, which is Jesus Christ. Di po ba? Sabi pa diyan, mula sa Luke 17:18, Jesus asked, "Did I heal 10 men?" Tinanong niya, "Di ba 10 yung pinagaling ko? Where are the other 9? Nasaan yung 9? Gusto niyo pong malaman kung asaan yung 9, mga kapatid? Gusto niyo pong malaman kung asaan? Gusto niyo pong malaman? Kaya tuloy na po natin next week. Balik po ako. Di ba, mga kapatid? Sabi ko nga po kanina, nakita niyo po si Bartimeus, di po ba? Sabing ganyan doon sa Mark 10:52, and Jesus said to him, "Go, for your faith has healed you." Instantly the man could see and he followed Jesus. Dito, saan napunta yung Siyam? Yan ang kaibahan po ng yung Siyam na pinagaling na may leprosy kay Bartimeus. Because Bartimeus followed Jesus and the other 9 is enjoying the blessing. Patikim lang po yan, mga kapatid. But the only thing we need is to follow Jesus. To continue follow Him. Because, sabi ko nga po, maybe patikim lang ng Lord sa atin yung mga biyayang pinagkakalob sa atin ngayon. But we need to focus on Him. Sabi pa niyan sa verse 18, "Has no one returned to give glory to God except this foreigner?" So mga kapatid, sabi nga po, bakit ba kailangan nating magpasalamat sa Panginoon? Hindi ba kailangan bilang isang mananampalataya at bilang disipulo ng Panginoong Jesus, magpasalamat tayo in all aspect in our lives. Not only for now, but for our next generations as well. Kung ayain natin, imbitahin natin mga anak natin, kung hindi pa natin na isasamang magulang natin, huwag tayong mananawa. Dapat hindi tayo occasional lang na nagpapasalamat sa Panginoon. Because God didn't give us occasionally ng kanyang mga pagpapala sa buhay po natin. Binibigay niya yan sa oras ng ating mga pangangailangan. Amen po ba doon? Meron po akong isang iiwanang tanong sa inyo, mga kapatid. Is it okay that we're only blessed but not grateful? Hindi po, di po ba? Bilang isang disipulo ng Panginoong Hesus, dapat hindi lang puro blessing yung kinukuha natin o laging tinatanggap. Dapat marunong din tayong magbalik at magpasalamat sa Panginoon. I-accept natin yung kanyang mga ginagawa sa buhay natin. I-recognize natin yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Because, sabi nga sa kanta, di ba? Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Di ba ba? Kasi mga kapatid, nang tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo, kaakibat na lahat yan. Lakip-lakip yan. All the blessings. Alam natin may blessings, may reward. But we need to continue and thankful to our Lord Creator. Sige po mga kapatid, hinayaan ko po tayo mayo ang lahat. At meron lang pong inihanda ang ating worship team. At nais po ng bawat isa na haranahin natin ang ating Panginoon. Okay lang po ba yun? Dakila ang iyong katapatan sa buhay ko'y laging nagmamahal. Diyos, ikaw ang una sa akin tumanggap. Kaya ako ngayon naririto. Minsan pa awitin natin.
Magpakailanman, Panginoon, Ikaw ay sasambahin, dadakilain ka namin sa aming buhay, Panginoon. Lord, marapat na pasalamatan ka, Panginoon. Marapat, Panginoon, na purihin ka. Dakilain, Panginoon, ang banal mong pangalan. Itaas, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Dahil, Lord, aming buhay, O Lord, nais namin na Ikaw po ang makasama, Panginoon. Ikaw po yung aming maratnan, Panginoon, sa aming patutunguhan doon sa eternity. Ngayon pa lang po, Panginoon, ihanda mo na ang aming mga puso, Panginoon, sa pagpapasalamat sa iyo, sa pagpupuri sa iyo. Yes, O Lord God, nais namin, Panginoon, nawa, Panginoon, ay Ikaw po ang manguna sa aming mga daraanan, sa aming gagawin sa bawat araw, sa ng aming buhay. Panginoon, gamitin mo po kami ng maayos at mahusay, Panginoon. Ngunit hindi po yan mangyayari, O Lord God, kung hindi mo hahayaan na baguhin, Panginoon, yung aming buhay. Lord, nilalapit ko po ang aking mga kapatid na naghahangad at lumalapit sa iyo ngayong oras na ito, Panginoon. Baguhin mo po una, Panginoon, ang buhay namin upang magamit mo kami sa iyong ubasan, Panginoon. Ang bawat isa na naghahangad, Panginoon, ang mapagsilbi sa iyo at magpasalamat sa iyo, Lord God, at pakalinisin mo ang aming mga puso. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itinataas sa puso ng bawat isa at sa buhay po ng bawat isa. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen.